pag-aari ng Diyos nagsasabuhay ng misteryo paskwal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kasama ang mahal na ina. Amen. Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpakumbaba tayo bilang paghanda sa ating banal na pagdiriwang. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Pagsisihan ng mga ito, hingi ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin, magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon
na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa kanya na kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos, yaong masunurin. Ang lupang minanay, di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahok. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak, tutulungan kang ganap. Sa krus ni Kristo dinangan, ito ang ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, sinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalo niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. Ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mahal ko mga kapatid, kayong mga narito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno at kayong mga nasa tahanan sa anumang sulok ng mundo, nanonood sa Facebook o sa internet streaming at yung mga nanonood sa TV Maria. Binabati namin kayo, kaming nandito sa loob ng dambana ng Poong Jesus Nazareno. At harinawa, kayo'y nasa wastong magandang kalagayan, bagamat may sakit ang iba sa inyo, hindi na makadalaw dito sa simbahan sa pamagitan ng internet, ay nakakasama pa rin namin kayo. Nakakasama niyo kami sa misa. Mga kapatid, may magagandang aral tayo sa mga binasa sa atin ngayon na alam na rin natin, pero magandang ipinapaalala sa atin sapagkat madali natin makalimutan itong mga bagay na ito. Sa unang pagbasa, nandiyan ang napakamahalagang pananalita galing sa Diyos. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Naririnig natin kuminsan, kung kailan pa ako naglingkod, tumulong sa simbahan, at saka naman ako nakakaranas nitong mga pagsubok, ng mga hirap at sakit na nagaling mismo kuminsan sa mga kasama kong naglilingkod sa mga taong simbahan. Dapat alam nito, lahat ng gustong maglingkod, dapat isa puso nila ang mga salitang ito ng Panginoon. Kung sino man ang nais maglingkod sa Diyos, humanda siya sa mga pagsubok. Sapagkat yung pagsubok na yan ang nagpapagdalisay sa ating puso, sa ating mga layunin, ang nagpapalakas ng ating hangarin at ang ating hangarin maglingkod at magpapalakas sa ugnayan natin sa Diyos. Tulad nga sinasabi na kung ang apoy ay ginagamit upang subukin ng ginto, upang maging mapatunayan natin kung tunay ngang ginto, ganun din, kung tunay at maganda ang iyong layunin sa paglilingkod, ang mapagsubok na mararanasan mo dahil sa iyong paglilingkod ay makakatulong. Matatanggap mo pang mapadalisay pa ang iyong katayuan. Napakalaga nito sapagkat hindi totoo yung pag tayo malapit na sa Panginoon, mawawala na tayo ng problema, lahat ng gusto natin mapapasa atin. Ang sinabi nga ng Panginoon, ang mahal niya, lahat ay mga sinusubok niya, lahat ng mahal sa Kanya, lahat ay pinarurusahan, dinidisiplina, upang lumabas ang tunay na ang ningning ng Kanyang kaugalian, magandang kaugalian. Sa unang pagbasa, nandiyan din ang magandang paalala na kung gusto natin, kung tayo naglilingkod sa Panginoong Diyos, huwag natin hanap-hanapin ang katanyagan na tayo maging sikat. At tandaan natin, ng buhay Kristiyano ay pagsunod sa buhay ng Panginoong Yesus. Anong uri ng buhay nagkaroon siya? Hindi ba siya hinamak hanggang sa siya'y patayin? Hindi ba ginawa sa kanya lahat ng mga masasamang bagay, tinuraan, hinubaran, pinagsibayan na siraulo, kung ano-anong mga bagay. Siya'y anak ng Diyos.
At wala siyang ginawa kundi kabutihan. Sa kabila niyan, ganyan ang nangyari sa kanya. Yun pa kayang susunod sa kanya, yung kanyang mga alagad. Kita niyo yung nangyari dito, ang mga apostol niya, hinuha niya sa iba't ibang larangan ng buhay, pero karamihan sa kanila ay mangingisda, simpleng pamumuhay. Masasabi natin medyo mangmang sa tungkol sa bagay, sa salita ng Diyos. Pero sila pinili ng Panginoon at binigyan sila ng pagkakataon makinig sa kanyang pangangaral. Ito yung sinasabi ng paghubog sa kanila, paghahanda sa kanila sa dakilang misyon na maging apostol sa simbahan na kanya itatatag. Parang nagseminaryo sila kahit sa konting panahon sa pakikinig sa pangangaral. Kaya nga sabi dito, hindi sinabi sa mga tao saan sila pupunta sapagkat pinangangaralan sila, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad, nilang mga apostol, yung mga alagad. At sinasabi niya ang isang bagay na hindi matanggap ng mga alagad niya, na siya ay pagkakanulo at papatayin, ngunit mabubuhay sa 3 araw. Hindi nila matanggap na itong Panginoon, itong Kristo, itong Mesiyas na kanilang tinatanggap na sa lumang tipan, ay papatayin. Parang hindi buong pagkaunawa nila sa mga propeta na ang tagapagligtas ay talagang maghihirap, magiging isang alipin na naghihirap, alipin na, maghihirap pa. Ang gusto nila ay isang leader na magdadala sila kanila sa katiwasayan, walang problema, lahat ng gusto nila ay mangyayari dahil sa kanyang kapangyarihan. Kakaiba ang sinuturo ng Panginoon. Ang tagapagligtas ninyo, ako, ay ipagkakanulo. Ang nagkakanulo ay yung mga malapit sa Kanya. Yun pa kayang malayo sa Kanya. At hindi lamang yan, papatayin. Hindi nila maunawaan, takot naman silang magtanong. Yan ang problema. Pag hindi tayo nagtanong, halimbawa may mga problema tayo sa ating pananampalataya, hindi ayaw natin magtanong, nahihiya tayo, ayaw natin mapahiya, kaya hindi na tayo nagtatanong, kaya hindi na umuunlad, hindi malago ang ating kalaman. Ang masuliranin natin na hindi natutugon. Ang question natin tungkol sa pananampalataya hindi matugunan sapagkat nahihiya tayong magtanong o natatakot, baka tayo mapahiya. Yan din ang nangyari sa mga alagad. Ayaw nila magtanong. Pero nagtatalo-talo sila kung sa isang bagay na napakamakamundo, makalupa, sino ang mas sikat sa atin. Para sila, sino ang pinakamalapit sa atin sa ating Panginoong Jesus. Nahihiya sila kaya nung tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinagtatalunan ninyo? Ayaw nilang kumibo. Sa kabila ng sinasabi niyang siya ay pahihirapan ng mundo, ang pinagtatalunan nila ay tungkol sa kanilang sarili, makasariling mga tanong tungkol sa kanila. Kaya nga sila, natatakot silang magtanong. Naging pagkakataon yun upang ituro sa kanila ang isang mahalagang turo. Ang sino mang nagnanais maging una, maging sikat, ay dapat maging huli sa lahat. Dapat maging lingkod ng lahat. Hindi sasabihin yan ng mundo sa atin. Ang sasabihin ng mundo, kung gusto niyo maging sikat, lumantad kayo, bunta kayo sa unahan. Ipakita niyo lahat ang galing ninyo. Paglingkuran kayo ng marami. Pag naglilingkod ng marami sa inyo, sikat ka na. Kung walang naglilingkod sa inyo, baliwala ka. Yan ang sisigaw sa atin, ang ituturo sa atin ng mundo. Kakaiba ang tinuturo ni Jesus. Gusto mo maging sikat? Maglingkod ka. Ikaw ay number 1 kung ikaw ang pinakamaraming pinaglilingkuran. Mahirap unawain yan ng kamundong tao. At pinahalaga natin ay ibang mga bagay, ibang paraan ng paglilingkod. Maglilingkod nga tayo, pero nasa isipan natin, ano ang makukuha dito sa paglilingkod na ito? Tutulungan ko nga ito, pero anong bibigay sa akin bilang ganti? Ang gusto ng Panginoon, maglingkod tayo. Period.
At kung gusto natin maging sikat, kung gusto natin, higit na maraming pinaglilingkuran, mas mabuti. Mas kikilalanin tayo hindi ng mundo, kundi ng Diyos. Sapagkat ang nangyayari diyan, matutulad tayo sa Kanya na naglilingkod sa lahat. Yan po yung isang bagay na napakaganda para mawala yung ating pagkamakasarili. Na yan ang dahilan kung bakit tayo bumabagsak sa kasalanan, madaling bumagsak sa kasalanan. Napakalakas ng pagpapahalaga natin sa ating sarili, sa sariling kuro-kuro pa, o opinyon o pasya. Hindi makapasok sa atin ang espiritu ng katotohanan, ang galaw ng espiritu ng Diyos, sapagkat sarado tayo sa ating sarili. Sobrang believe sa sarili. Ito po isang bagay na paulit-ulit natin naririnig sa mga seminar, sa mga sermon. Isa puso po natin talagang totoo yan. At yan din ang landas sa tunay na kaligayahan. Magiging maligaya ka ba kung lahat ng tao ay naglilingkod sa iyo? Mapupunuan ka ng problema. Pero kung wala nakapapansin sa iyo, ngunit nakakatulong ka naman sa pakarami, magiging maligaya ka. Nararanasan nyo rin, paminsan-minsan talagay ko, kapag tayo na tunay at wagas ang paglilingkod ninyo o pagtulong nyo sa ibang tao, yung napakagandang pakiramdam, nakagawa ka ng mabuti at Diyos lamang nakakakita sa iyo. Hindi nasisira yan ng mga pagnanasang ikaw ay maging sikat, ikaw ay gantimpalaan. Kaya nga mga kapatid, gusto natin lahat maglingkod sa Diyos, maganda tayo sa mga pagsubok. Gusto natin lahat maglingkod sa Panginoon, tandaan natin yung paglilingkod na yan ay mahahaluan ng mga pagsubok at sa larangan ng paglilingkod na yan, huwag kalimutan natin ang ating sarili, magiging mas wagas at dalisay ang paglilingkod natin. Sapagkat ang nasa isip natin, ang ginagawa natin ay para sa Diyos. Hayaan mong siya na ang magbigay sa atin ng gantimpala. Mas maganda pa ang gantimpalang manggagaling sa Kanya kaysa papuri at pasasalamat na manggagaling sa tao. Kaya tayo pagpapatuloy nating misa, sana ang ating devosyon sa Poong Jesus Nazareno na nagbigay sa atin ng modelo ng tunay na pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, tunay na paglilingkod hanggang sa ialay niyang lahat matatanggan niyang sariling buhay, ay makatulong sa atin upang makita at matanggap natin ang mga katotohanan itong tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoong nagmamahal sa mga aba at mga taong mapagpakumbaba. Ang tugon natin, Poong Jesus Nazareno, tanggapin mo kami. Poong Jesus Nazareno, tanggapin mo kami. Upang tulungan nating magbagong buhay ang mga kapatid nating nagkasala at nahihirapang magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Poong Jesus Nazareno, tanggapin mo kami. Upang ang mga magulang ay magtulungan sa pagpapalaki at pagpapaaral ng mga anak. Manalangin tayo. Poong Jesus Nazareno, tanggapin mo kami. Upang tulungan ng mataas na mga pinuno ng bansa ang mga maralitang pinaasa nila ng nagdaang halalan. Manalangin tayo. Poong Jesus Nazareno, tanggapin mo kami. Upang ating lingapin ang mga kaibigan nating may sakit at labis na nagdurusa. Manalangin tayo. Poong Jesus Nazareno, tanggapin mo kami. Idagdag natin ang sarili natin, mga kailingan. Ama namin mapagmahal, makasunod nawa kaming lahat sa iyong anak,
na nagpakababa alang-alang sa mga dukha at mga makasalanan. Siya ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming mapaglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubiling ng mga nakakagaling na turo at tulos ng Panginoong Hesus Nazareno, payag natin ang lakas loob. Lahat tayo. Ama namin, sumasalangit ka.
lungsod at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag o pagbabalik ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to you, peace, peace, peace to you. Narito mga kapatid, ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Hesus Nazareno, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niyahan sa banal na pagdiriwang na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nagmamasdan
ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay. Ang buwan ng mga bituin na sa langit iyong inilagay. Kamangan ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ibinagkunin mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong angel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ibinagkunin mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Malayo man tao sa lupa, sakupin man niya ang buwan, ikutin man ang kalangitan, ang Diyos inang pinadatnan. Karangalan ang iyong pangalan, O Panginoon, sa
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa amin mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako na noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inininto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, ilipas mo kami sa kasalanan. Ang gusto pinapatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idol